Dahil sa mga balitang may arrest warrant na laban sa dating Pangulong Duterte, ay nabuhay na naman ang debate kung mayroon pa rin bang jurisdiction ang ICC sa bansa. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa gitna ng mga usap-usapan na lumabas na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan pa rin daw ng basbas ni Pangulong Bongbong Marcos para tuluyan siyang mapahuli. Ayon kasi kina ICC Accredited Counsels Nery Colmenares at Cristina Conti, walang sariling police force ang ICC. Ibig sabihin, sakaling tuluyang ihain ng warrant, dadaan ito sa Interpol. At nasa direktiba ng Pangulo kung Philippine National Police o National Bureau of Investigation ang aaresto kay Duterte. So either NBI yan o police and both of these agencies are under the President. At nakikinita na natin yung sasabihin nila. Kung utusan kami, gagawin namin. Yun naman ang sabihin ng DOJ at DILG. Kung uutusan kami ni Presidente, gagawin namin. So doon pa rin ang punot dulo kay President Marcos who will decide to implement any warrant of arrest if ever issued ng ICC. Una nang sinabi ni Ginoong Marcos na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero paglilinaw ni Conti, hindi basta-basta ang pagtaka sa jurisdiction ng korte. Miyembro pa kasi ng ICC ang bansa noong naganap ang mga krimeng iniuugnay sa war on drugs ni Duterte. Saklaw din daw ng ICC investigation ang mga krimeng ginawa umano ni Duterte mula 2011. Noong mayor pa lamang siya sa Davao City, hanggang naging pangulo siya at malawakang inilunsad ang kampanya kontra droga. Pasok na pasok po yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nung panahon na naganap yung patayan. 2016 hanggang 2019 habang presidente si Duterte. At yung scope ng ICC investigation mula pa 2011, kaya saklaw na saklaw ang Davao City. Mga patayan doon and other inhumane acts, kabilang na ang torture, mga paghuli at saka arbitrary detention. Una na ring sinabi ng Malacanang na handa silang mag-comply sa legal processes. Pero hanggang ngayon, wala pa raw silang natatanggap mula sa ICC. Sakaling dumating ang utos, daraan daw muna ito sa Department of Foreign Affairs bilang parte ng diplomatic process. Sa isang pahayag, tumangging magbigay ng official comment ang ICC at sinabing ongoing pa ang investigasyon laban sa dating Pangulo. Panawagan ng mga grupong sumusuporta sa ICC investigation, respetuhin ng pamahalaan kung ano ang magiging utos ng International Court. Sakaling mag-proceed ang warrant laban sa dating Pangulo, haharap siya sa international community kung saan masasakdal siya sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.